Carlos POV. What? Tanong ko nang sagutin ko ang phone. Boss, nasan na kayo? Tanong ni Gab. Malapit na kami dyan. Sige, bilasan nyo. May taong naghihintay sa inyo dito. Sino? Pasaway, bigla akong binabaan ng tawag. Dad, why I can just come with you? Tanong ni Andrew na nasa tabi ko. You're too young to come with me, Andrew. Just stay with your tita Kala. Tumungo na lang siya at nanahimik. Nakarating kami sa bahay nila Gab, at pinalibutan ng mga tauhan ko ang paligid. Mahirap na, once na sumali ka ng mafia, di mo malalaman kung kailan nasa peligro ang buhay mo, kaya kailangan dapat lagi kang handa. Binuhat ko na si Andrew, at kinuha ang backpack niya na may mga laman na damit. Pagkarating ko sa front door ay bumukas ito at bumungad sakin si Gab. Hi Tito Gab, bati ni Andrew. Hi Little Carlos. Pasok ka na sa loob. Kausapin ko lang yung daddy mo, tumungo si Andrew at binaba ko na siya tsaka naman siya pumasok sa loob. Ano yun? Tanong ko. Boss, good news. Buhay si Jillian. Masaya niyang sambit. Gab, I'm not in the mood to joke around. Inis kong saad. Hindi ako nagbibiro boss. Kung ayaw mo maniwala, pumasok ka sa loob, utos niya. Pumasok na lang ako para matapos na ang kaibangan ng lalaking ito. Nakarating kami sa sala at nandun si Kala at nakakandong sa kanya si Clay, habang sa tapat niya ay may isa pang babae na nakaupo, at may nakakandong ding bata sa kanya. Nakatalikod siya mula sa amin, kaya hindi ko siya agad nakita. Carlos, tumayo si Kala. Siya ba? Nakikilala mo? Tanong niya dun sa babae na ipinagtaka ko. Tumayo ang babae at nilingon kami. Agad na nanlaki ang mga mata ko, at napanganga nang makita siya. Jillian. Nanginginig kong tanong. Jillian. Sigaw ko at niyakap siya ng mahigpit. Kaylani POV. Bigla akong naistatwa nang yakapin ako ng lalaking to. Mister, please get off. Hindi kita kilala, saad ko at pilit siyang nilalayo sakin. Anong pinagsasabi mo baby? Ako to si Carlos. Carlos. Napahawak ako sa ulo ko nang biglang umalangaw ang pangalan na yun. Pasensya na hindi kita kilala, saad ko at lumayo sa kanya. Hinilat ko ang sentido ko, pero hindi pa rin nawawala ang sakit ng ulo ko. Jillian baby, huwag ka namang magbiro ng ganyan, saad niya at lumapit sakin. Napasigaw ako nang mas lalong sumakit ang ulo, hindi talaga kita kilala. Mauna na ako. Kathleen, halika na, hinela ko ang kamay ng anak ko, at naglakad paalis doon. Jillian, sigaw nung lalaking yamakap sakin. Hawak niya ngayon ang braso ko. Sinabing hindi nga kita kilala eh. At hindi Jillian ang pangalan ko. Jillian, paulit-ulit na umalangaw sa utak ko ang pangalan na yan. Hindi ko na kinaya ang sakit ng ulo ko, kaya umikot na ang paningin ko hanggang sa naramdaman ko na lang nabuhat na niya ako. Carlos POV. Jillian, wake up. Paggising ko kay Jillian, dahil bigla na lang siyang hinimatay. Carlos, dalhin na natin siya sa ospital. Tumango ako at binuhat si Jillian na bridal style, tsaka lumabas ng bahay. Nakarating kami sa ospital at dinala siya ng mga nurse sa ER. Few hours later, Kaylani POV. Nagising ako na masakit ang ulo ko. Medyo blur pa yung paningin ko, pero halatang maraming tao ang kasama ko. Hinusat ko ang mata ko, at dahan-dahan bumangon kaya nilingon nila akong lahat. Jillian, you're awake? Bungad nung lalaki sa tabi ko. Nasaan ako? Nasaan yung anak ko? Tanong ko. Calm down. No, where's my daughter? Kailangan na naming umuwi. Malalagot kami kay Seth kapag hindi pa kami umuwi. Seth, sigaw niya. Boss, nagpakilala kay Jillian si Seth bilang asawa niya, kwento nung isa pang lalaki. What the? Who told him that he has the right to steal my baby girl? Sigaw niya at tumayo mula sa kinauupuan niya. Napalayo ako sa kanya konti, dahil bigla akong kinabahan. Can you stop this nonsense? I need to go home. Where is Kathleen? Buong tapang kong sigaw at biglang bumukas ang pinto. Bumungad sakin ang tatlong bata kasama yung Kala. Mommy, sigaw ni Kath at lumapit sakin. Baby, where have you been? Tanong ko at niyakap siya. Are you alright po? Imbis na sumagot siya ay nagtanong na rin ito. Yes baby, let's go home na.
Baka hinahanap na tayo ng daddy mo. Anong daddy? Anak ko siya, Jillian. Sigaw na naman nung lalaki. Pwede ba? Pabayaan mo na lang kami. Hindi kita kilala. Saad ko at paalis na sana ng hospital bed, nang bigla niya akong yakapin mula sa likod. Please don't leave me again, baby. I love you, bulong niya sa tenga ko na ikinatigil ko. Gusto man ng utak ko na umalis doon, pero iba ang gusto ng puso ko. Tila'y gusto pa nitong manatili sa mga bisig ng lalaking ito. Mahal na mahal kita, Jillian. Sa pamamagitan ng mainit niyang yakap, kasabay ng mga salitang ibinigkas niya, ay tila naging istorya ang alaala ko na kasama siya. Nagsimula nung nagkakilala kami. Maagang ikinasal dahil fixed marriage. Kung paano niya ako saktan na parang wala lang. Kung paano siya unang nagselos dahil kay Seth. Kung paano siya ang unang nakakuha sa akin dahil sa pagseselos. Kung paano niya pinaramdam na mahal niya ako. Kung paano kami naghiwalay at sumama ako kay Seth sa States. Kung paano naganap ang divorce namin. And the next day ay nahuli ko si Seth na may kasamang iba. Dahilan para bumalik ulit ako kay Carlos, at bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Naalala ko ang mga araw na mas pinaramdam niya sa akin na nagbago na siya. Kung paano niya ako ligawan araw-araw. Hanggang sasagutin ko siya bilang graduation gift. Naaalala ko kung paano naganap ang kasal namin. Kung saan ay una ko siyang hinalikan di lang sa harap ng mga tao, kundi sa harap din ng Diyos. Yung araw na nalaman ko na ako'y nagdadalang tao. Lubos ang kasiyahan namin, lalo't kambal ang magiging mga anak namin. Naalala ko kung paano niya ako alagaan nung nagbubuntis ako. Naalala ko yung mga araw na halos siya na ang nag-aalaga sa kambal, dahil gusto niya akong magpahinga. Naalala ko lahat ng mga araw na masaya kaming pamilya, hanggang sa napunta sa isang trahedya. Kaya pala hindi si Seth ang tinitibok ng puso ko, dahil may nagmamay-ari na pala nito. At walang iba kundi ang aking asawa na isang possessive bad boy na si Carlos Benitez. Jillian POV. Ramdam ko ang malambot niyang palad, na pinupunasan ang mga makukulit kong luha sa pisngi ko. Baby, malambing niyang bulong, at halata rin sa mga mata niya ang luha. Hubby, naiiyak kong sambit at hinawakan ang pisngi niya. I miss you so much. I miss you too, hubby, saad ko at hinalikan siya sa labi. Bagay na hindi ako komportable gawin kay Seth. I miss these lips. His pinkish, soft kissable lips. Woy, masyado na kayong PDA. May mga bata pa dito oh. Sigaw ng mga lalaki pero hindi namin ito pinansin, at patuloy lang sa paghalikan. Maya-maya lang ay siya na ang bumitaw, at niyakap ako ng napakahigpit. My baby girl is finally back in my arms again, bulong niya sa tenga ko. I love you, hubby. Thank you for not giving up on me, saad ko nang maghiwalay kami. Hindi ko kaya eh. Pinapaniwalaan pa rin ito na buhay ka, sambit niya sabay turo sa dibdib niya, kung nasaan ang puso niya. At, tama nga siya. Buhay ang babaeng pinakamamahal ko. Buhay ang babaeng kinabaliwan ko ng todo. Rinig ko naman na natawa ang mga kasama namin kaya natawa na rin ako, Jillian. Buhay ka talaga. Tili ng mga kaibigan ko at niyakap ako. Namiss ka namin. Namiss ko rin kayo. Saad ko habang yakap silang tatlo. Mom, natigil kaming lahat nang magsalita si Chanel. Yes, sweetie, you said, we're gonna go home because daddy is looking for us. Why are you looking for that monkey, honey? I'm here, your real daddy, singit ni Carlos. Real daddy, what are you talking about, dad? Napalingon naman kami nang biglang nagsalita si Andrew. I knew it. Kaya pala ang gaan na agad ng loob ko sa kanya, nung una kaming magkita dahil anak ko naman pala siya. Siya na si Andrew, tanong ko kay Carlos. Ngumiti siya at tumungo. Son, why don't you hug your mother? What, Dad, you said mommy and Chanel are dead na. Naguguluhan niyang tanong. It's a long story, son. To make it short, someone kidnapped your mother and your sister, kwento ni Carlos sabay tingin kay Chanel, na medyo naiilang pang lumapit kay Carlos. This will be hard. What? Who is he? I'm going to hurt him because he took my mom and my sister away from us. Napanganga ako nang bigla siyang sumigaw ng ganon.
Nilingon ko si Carlos at nakangisi lang siya. Agad ko siyang hinampas ng malakas sa braso. Aray, what was that for? Inis niyang singhal habang hinihimas ang braso niya. You taught him to talk like that, didn't you? Iritang tanong ko. Don't blame me. Makulat yang anak mo bigla na lang pumapasok sa opisina ko tuwing nagmem-eating kami. Sinisi mo pa talaga ang anak mo. Nako Carlos, di ka talaga nagbabago. Saad ko na ikinatawa niya, at may biglang kumatok. Binuksan ni kuya ang pinto, at bumungad sa amin ang di pamilyar na lalaki. Boss, pinatawag niyo daw kami, tanong niya at tumayo si Carlos. Yes, we have a new plan. Ano yun boss? May gagawin lang tayo kay Parkon, saad niya at nilingon ako. What the? Pagkatapos nilang mag-usap ay bumalik ulit sa tabi ko si Carlos. Anong gagawin niyo? May sasaktan tao ka, sigaw ko. Takot na takot ka dyan. As if naman nasasaktan kita. Hay nako Jillian, isa ng mafia boss ang asawa mo, saad ni Riz na ikinanganga ko. Ano, hoy lalaki, ba't ka naging mafia boss? Sigaw ko sa kanya. Simple, to find the mother one who is behind all of this. Nahirapan pa kami ng mga tauhan ko, asawa mo lang naman pala ang hinahanap namin, iling-iling niyang sambit. Well, mali siya ng kinalaban. At mali rin siya ng taong kinuhaan ng asawa. Ang kapal ng pagmumuko niya, para sabihing siya ang asawa mo, at ama ng anak ko. Sigaw niya. Palihim akong natawa dahil halata sa mukha niya na nagseselos na siya. Like I felt that he's my husband, yumay kong sambit. What? For the past 4 years. Hindi ko naman ramdam na asawa ko siya. Yes, he take care of me, love me, protect me, kiss me. Natigil ako nang bigla kong nasabi yon, imbis na kumalma siya ay mas lalo pa siyang naging dragon. He what? He kiss you. Where he kiss you? Sigaw niya. In the cheeks and the neck and in my hand. Ano ba yan Jillian? Ba't mo sinabi? You hook up with him. Of course not. I can't even kiss him in the lips. Sambit ko. Good. Nakita ko siyang kumuha ng tisyo at alcohol sa drawer, tsaka lumapit sakin. Nilagyan niya ng napakaraming alcohol ang tisyo, at pinahid ito sa pisngi, leeg at kamay ko. What are you doing? I can't believe he's kissing my property. Sigaw niya at patuloy pa rin sa pagpunas ng tisyo sakin. Hinayaan ko na lang siyang panasan ako, until he's satisfied and throw away the tissue, at yung bote ng alcohol dahil ubos na. Partida, punong-puno yon. Pinaliguan ako ni Carlos ng alcohol You don't remember his kisses right? No. Pwede ba, change topic na lang tayo? I just can't believe that he's kissing my property. Ingud-ngud ko yon sa inidoro Inis niyang saad na ikinatawa naming lahat. Hubby, wag ka nang magselos. Uunahin mo pa ba yan kaysa sa amin ng anak mo? Tanong ko para naman kumalma tong lalaking to. Really? She can't even recognize me as her father. Why don't you try it? Buhatin mo siya. Alam kong hindi siya nagpapabuhat kahit kanino, maliban sakin at kay Seth na kinikilala niyang ama, that won't work. Malamang, nakuha na niya ang loob ng anak ko. Try mo kasi. Saad ko. Chanel, come here. Tawag ko sa kanya na ngayon ay katabi si Clay. Lumapit naman siya sakin. See? Hindi nga siya tumanggi sa tawag ko sa kanya even though alam niyang Kathleen ang pangalan niya. Buhatin mo na, utos ko. Walang nagawa si Carlos kundi tumayo at buhatin si Chanel. Hindi pumalag ang bata at tiningnan pa sa mata si Carlos. Daddy, sigaw niya at niyakap si Carlos sa leeg. Well, matalino naman pala ang anak ko, pagmamalaki niya na ikinatawa namin. Andrew, ba't di ka lumapit sa mommy mo? Saad ni Kim, oo nga anak. Lapitan mo na si mommy mo, saad ni Carlos habang buhat pa rin si Chanel. I don't believe that she's my mom, diba? Lagi kong pinapakita ang picture ng mommy at kapatid mo sa'yo, saad niya at tumango si Andrew. Magkamukha ba? Yes dad, but maybe she's an impostor, anak ko ba talaga ito? Hay naku, ang hirap talaga kumbansihin ng batang ito. Manang-mana talaga sa tatay niya. Natatawang sambit ng mga lalaki. Halika anak, ako na mismo ang tumawag sa kanya.
Tinignan niya lang ako at maya-maya lang, ay lumapit na siya sakin. Niyakap ko siya at di ako makapaniwalang nayakap ko muli ang anak kong lalaki, makalipas ang ilang taon. Niyakap niya na rin niya ako at parang kumbinsido na siya na ako ang nanay niya. Jillian POV, sigurado ka bang ayaw mong sumama sakin? Tanong ni Carlos. Nandito kami ngayon sa harap ng bahay namin ni Seth. Kahit naman na nasa ibang bansa si Seth, pinapabantayan niya pa rin kami. Baka magsumbong yung mga tauhan niya na hindi kami umuwi. Kaya ko naman kayong itago eh. And besides, pag nagkita kami ng talk mall na yon, agad din naman siyang mamamaalam. Kahit na, sige na, bukas na tayo magkita. Sa school ni Chanel. But, please hubby, listen to me this time, pagmamakaawa ko, at tinignan niya lang ako sa mata. Maya-maya lang ay bamantong hininga na siya. Fine, hinalikan ko siya sa pisngi at binuhat si Chanel na tulog pa rin. Mag-iingat kayo ha, paalala niya at hinalikan si Chanel sa ulo. Sige, ikaw din, hinalikan niya ako sa labi bago ako lumabas ng kotse. Pagkarating ko sa front door, ay agad akong sinalubong ng mga gwardya niya. Ma'am, ba't ngayon lang po kayo? Masyadong nalibang sa paglalaro ang anak ko. Tumawag ba si Seth? Tanong ko. Oho, tinatanong kong nasaan kayo, anong sagot niyo? Hindi pa kayo nakakauwi, sige. Ako nakakausap sa kanya. Tumango ang dalawa kaya pumasok na ako sa loob. Binihisan ko muna si Chanel ng pantulog niya, at sa kwarto namin siya matutulog. Hiniga ko na siya sa kama namin, bago kinuha ang phone ko para tawagan si Seth. Babe, thank God tumawag ka. Where have you been? I've been calling you all day. Sigaw niya. Babe, calm down. Masyado kasing nalibang sa paglalaro si Kathleen kanina. And, why aren't you answering your phone? I'm sorry, kausap ko kasi yung mommy ng classmate ni Kath. At naka-silent ang phone ko. Sorry if I make you worried, babe. Patawarin mo ako Carlos. It's okay. What's more important is okay kayo ng anak natin, you wish. How about you? How's work there? Good. Kinda tiring. Oh sige, magpahinga ka na. Ikaw din babe. Ingat kayo dyan ha. Ingat ka din dyan. Huwag ka mambababae. Saad ko at tinawanan niya ako. I won't babe. I love you. I love you too. Saad ko at pinatay ang tawag. Natapos din. Ma'am, saan po kayo pupunta? Sasanduan ko lang si Kath sa school at mag-grocery na rin ako. Samahan na po namin kayo. Ay wag na. Pero baka magalit si sir. Alam na niya. Nagpaalam na ako sa kanya kanina. Sige, mauna na po ako, nilagpasan ko na sila tsaka nagtawag ng taxi. Nakarating ako sa school at nandun na rin sila Carlos, kasama ang anak ko. We thought to spend time as a family since matagal-tagal kaming di nagkita-kita. Hi hubby, saad ko at lumapit sa kanila. Tumayo si Carlos mula sa pagkaluhod at niyakap ako. Hi baby, bulong niya sa tenga. Hi mga babies ko, lumuhad ako. At niyakap ang mga anak ko. Hi mommy, saad nilang dalawa. Shall we go? Tanong ni Carlos. Tumango ako at nauna nang maglakad ang kambal papunta sa kotse. Few days later, ilang araw na kaming nagbabonding at parang wala namang kaalam-alam si Seth. Ang alam niya ay nasa field trip si Chanel at kasama ako para mabantayan siya.